Ang nakaraan, napakatindi ng sagupaan ng dalawang tagapagmana na si Rez, at si Theo na ating bida. Kaya lang nakikipaglaro lang pala talaga ang babaeng nakalaban ng ating bida. Pagbalik naman sa kubo, talagang hindi tumitigil ang kalaban at gustong kunin ng Troyban ang batang babae na si Cassandra. Pagpapatuloy, ang tahimik at nababalutan ng nyebe na ay biglang sumabog. Isang malakas na shockwave ang nagwasak sa bubong, kaya tumalsik ang mga piraso ng kahoy at mabibigat na labi sa napakalamig na hangin ng taglamig. Sa loob ng nawasak na estruktura, ang malapot na dugo ay mabigat na pumapatak sa isang nakakahindik na pulang imbak sa sahig. Ang mayabang na Troyban na pumatay ay tuluyang napasuko. Marahas na naitapon pabalik at hawak ang isang malaking dumurugong sugat sa kanyang balikat, isinusumpa ni Sex ang kanyang biglaang pagkabagsak sa matinding dusa. Pagtingala niya, ang kanyang labis na pagtitiwala sa sarili ay agad na nawasak ng purong takot. Nakatayo mismo sa ibabaw niya ang isang buhay na bangungot. Isang dambuhalang dragon na gawa sa kumikislap na madidilim na anino at nakasisilaw na puting usok. Paralisado sa labis na nakakatakot na aura ni Umbra, ang elite na pumatay ay nakatitig sa guwang at nagliliwanag nitong mga mata, desperadong sumisigaw sa hindi matatawarang halimaw na nakatayo sa harap niya. Malakas na dumurugo ang mukha, pilit na hinahanap ni Sex sa kanyang mga alaala, lubos na nalilito sa biglaan at hindi maipaliwanag na paglitaw ng nakakatakot na hayop na ito. Habang nakatingin sa nawasak na labi ng kahoy na kabibe, isinumpa ng elite na pumatay ang malaking pinsala, na pagtatanto na ang sumasabog na paghaharap na ito ay lumilikha ng napakalaking gulo. Wala siyang kahit anong impormasyon tungkol sa isang bantay na may ganito kahalimo na lakas na nagpo-protekta sa target. Sa gitna ng umiikot na usok at gumagapang na anino, nakita niya ang dambuhalang dragon na marahas na ipinupulupot ang katawan nito sa walang malay na maliit na prinsesa. Napagtanto na ang tanging layunin ng hayop ay protektahan ang bata, isang baluktot at uhaw sa dugong ngiti ang sumilay sa mukha ng pumatay. Sa pagpapaziya na hindi niya kayang ipagpaliban ang misyon kahit isang segundo pa, marahas na hinugot ni Sex ang kanyang talam, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa purong baliw na pagnanais na pumatay. Agad niyang ipinasya na patayin ang halimaw, agawin ang bata, at maglaho. Ngunit ang dragon ng anino ay tumangging umundar. Nagpakawala si Umbra ng isang nakabibingi at nakayanig lupang umungal upang harapin ang kanyang hamon. Sa mismong susunod na sandali, isang dambuhalang hugis gasuklay na alon ng mapangwasak na pulang enerhiya ang marahas na sumabog mula sa nawasak na kabibe, na nagdala ng isang mapaminsalang taga na nagpatalsak ng malapot at madilim na dugo mula sa katawan ng anino ni Umbra. Nang makita ang nakakatakot na halimaw na talagang dumudugo, isang masamang ngisi ang bumalik sa mukha ng pumatay. Mabilis na sinusuri ang likas na lakas ng hayop, mayabang siyang nang uyam, at nagpasyang kahit mukhang naglalakad na bangungot ang dragon, sa katunayan ay napakarupok nito at hindi ganoon kalakas tulad ng kanyang ikinatatakot. Ngunit ang kanyang panandaliang sandali ng labis na pagtitiwala sa sarili ay marahas na parurusahan. Eksakto habang naghahanda si Sex na maghatid ng isang nakamamatay na ganting atake, isang nakasisilaw na kislap ng enerhiya ang sumabog mula sa langit sa itaas niya. Dahil ganap na nabigla, ang elite na pumatay ay nakatitig na lamang sa purong katatakutan habang ang isang mapangwasak na puwersa ay agad na nagwasak sa kanyang bakal na talam upang maging lumilipad na mga piraso, na dumiretso pababa mula sa kalangitan tulad ng isang ganap na bulalakaw. Marahas na bumagsak ang ating bida. Sa gitna ng labanan, nakatitig sa bumababang mandirigma, ang takot at dagwang pumatay ay isinigaw ang kanyang pangalan sa ganap na hindi kapanipaniwala, na pagtatanto nakaharap na niya ngayon ang tanyag na si Theo Ragnar na narinig niya sa napakaraming nakakatakot na bali-balita. Ngunit hindi siya binigyan ng ating bida ng kahit isang segundo upang tapusin ang kanyang iniisip. Nang walang pag-aalinlangan, ang batang tagapagmana ay nagpakawala ng isang walang awa at nakasisilaw na arko ng aura ng espada. Bago pa man makakilos si Sex, isang malaking bukal ng dugo ang marahas na sumabog sa napakalamig na hangin habang ang kanyang buong kaliwang braso, na hawak pa rin ang nawasak na puluhan ng kanyang sandata, ay brutal na naputol mula sa kanyang katawan. Ang Trova na pumatay ay sumigaw sa napakatinding dusa, ang kanyang mukha ay namilipit sa purong sakit habang marahas siyang bumagsak patalikod, ganap na binabaliwala ang sumisigaw na pumatay, swabing lumapag ang ating bida sa gitna ng ganap na pagkawasak ng nasirang kabibe.
Tumingin sa kung saan ligtas na nakapulupot si Umbra sa walang malay na maliit na prinsesa, mainit na pinuri ng batang mandirigma ang kanyang aninong hayop sa perpektong pagprotekta kay Cassandra. Ang nakakatakot na maladrago na halimaw ay masayang hamyuni bilang tugon, magiliw na isiniksik ang ilong nito sa kanyang kamahalan, ngunit ang maikling sandali ng ginhawa ay naglahos sa isang iglap. Nakarinig ng isang nakakairita at hindi likas na tunog, ang matatalas na pandaman ng ating bida ay biglang nakaramdam ng matinding hinala. Mabilis na ibinalik ang kanyang matalim na tingin sa putol-putol na pumatay, isang nakapangangilabot na pagkaunawa ang dumaan sa kanya. Napagtanto niya sa purong katatakutan na ang desperado at nasukol na katulong ay hindi sumuko. Pinasimulan lang niya ang mapagpakamatay at lubhang ipinagbabawal na reverse blood surge technique. Naghanda ang ating bida para sa isang sakuna at mapagpakamatay na pagsabog, ngunit sa halip na isang mapangwasak na pagsabog ng purong enerhiya, isang malaking ulap ng makapal na pulang usok ang marahas na sumabog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagtanto niya ang nangyari. Ganap siyang napaglaruan. Isa itong emergency signal. Kinakagat ng mariin ang isang metal na tubo, isang baliw at natutunaw sa dugong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Sex. Dumura ng dugo, malisyoso niyang kinutya ang natatarantang reaksyon nito. Tumawa siya na hinding-hindi siya bababa sa isang kaawa-awang kamatayan tulad ng reverse blood surge. Mariing idinedeklara na talagang kinasusuklaman niya ang ganoong walang kabuluhang katapusan. Ngunit bago pa man makahakbang ang ating bida upang patahimikin siya, ang kagamitan sa kanyang bibig ay marahas na sumabog, pumipili ng isang kasuklam-suklam na katapusan upang matiyak na magtatagumpay ang kanyang misyon, pinasabog ng elite na pumatay ang kanyang sarili sa isang nakabibinging pagsabog. Isang mabagsik na alon ng puwersa at makapal na nakasisilaw na usok ang sumabog, na nagtulak sa batang tagapagmana na itaas ang kanyang mga braso at protektahan ang kanyang mukha mula sa brutal na pagsabog at lumilipad na mga labi, milya-milya ang layo mula sa magulong larangan ng digmaan. Ang matayog na haligi ng pulang usok ay malinaw na makikita sa lente ng teleskopyo ng isang batang scout. Habang pinapanood ang emergency signal na tumatagos sa langit ng taglamig, casual siyang nagulat sa kanyang nakatataas, kinukumpirma na ang kanilang pumatay ay nahuli at napatay. Nakatayo ng nakababahala sa isang nawasak na lumulutang na lupain, isang masamang figure na mukhang plague doctor ang tumugon sa balita ng walang kahit katiting na lungkot. Ang kanyang malupit na kamahalan ay malamig na kinilala ang kabiguan, sinusuri na si Sex ay isa lamang. Napaka-espesyal na eksperimento sa patagang pagkilos. Casual na binaliwala ng batang scout ang kanyang kasuklam-suklam na kamatayan, isinusulat na ang kanyang advanced na kakayahan sa patagang pagkilos ay sadyang hindi sapat, ngunit ang masked leader sa huli ay minalit ang pagkawala bilang napakahalagang impormasyon para sa kanilang mga plano sa hinaharap. Binalingan ng kanyang nakatatakot na tingin sa abot tanaw, opisyal na idineklara ng nakamaskarang pinuno na tapos na ang yugto ng eksperimento ng kanilang operasyon. Nagpapaziya na sa wakas ay oras na para maging seryoso, naglabas siya ng isang nakapangangilabot na utos na magpakilos. Ang pananaw ay lumingon pabalik upang ipakita ang isang ganap na dambuhala at nakakatakot na puwersa. Isang malaki, armadong leyon ng mga nakakatakot na kabalyero ang nakatayo sa perpektong porma sayon sa likod niya, ganap na handang magmarcha kasama ang buong karangalan at pagnanais na pumatay ng elite na kabalyerya ng Troy Van. Ang pananaw ay marahas na lumipat pabalik sa hardin ng mga tulap, nakikita ang eksaktong parehong matayog na pulang usok na tumatagos sa malayong langit. Ganap na nalilito si Reyes. Ang Black Reaper ay pransikong nagtatanong kung ang kanyang kapatid ang nagpaasok ng flare. Desperadong sinusubukan na alamin kung anong uri ng kaguluhan ang nagaganap doon sa kabibe. Nakakaramdam ng agaran at napakatinding panganib sa lugar, marahas siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan, inuutusan ng Reaper Squad na maghiwa-hiwalay at mag-scout para sa mga kalapit na kaaway. Ngunit bago pa man makagalaw ng kahit isang kalamnan ng kanyang mga elite na pumatay, ang isa sa kanyang mga tapat na bantay ay mahinahong sumabat sa kanyang pagpapanik. Nakatitig ng seryoso sa kalayuan, malungkot niyang ipinaalam sa kanyang kamahalan na ang pagpapadala ng isang scouting party ay ganap na hindi kinakailangan. Dismayado at nalilito sa kanyang pahayag, marahas na humingi ng paliwanag si Rezi. Ngunit habang ang Black Reaper ay lumingon upang sundan ang nakapangangilabot na tingin ng kanyang bantay, ang kanyang hininga ay ganap na napatigil sa kanyang lalamunan.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa purong walang halong gulat habang ang isang mapaminsalang pagkaunawa ay pumasok. Nagmamarcha ng walang humpay sa magandang tahimik na mga patlang ng lilang bulaklak ay isang ganap na apokaliptikong tanawin. Ang dambuhala at hindi mapipigilang hukbo ng Troven na kabalyerya ay nakarating na sa kanilang pintuan. Ang dumagundong na ugong ng mabibigat na kuko ay marahas na nagwasak sa hardin ng tulip. Walang humpay na sumisira sa magagandang lilang patlang ang pinaka-elite at armadong kabalyerya ng Troyban, ang Blue Mountain Corps. Pinapanood ang apokaliptikong alon ng mga kabalyero na sumusugod sa kanilang posisyon. Ang ating bida mismo ang ganap na natulala. Kinikilala ang maalamat na unit, ang batang mandirigma ay nalilito kung bakit ang kaaway ay magpapadala ng isang malaking hukbo na pang-scale ng digmaan para lamang dito. Agad niyang napagtanto kung gaano katindi ang pagiging komplikado ng sitwasyong ito ngayon. Tumatakbo sa gitna ng mga labi, mabilis na nakipagkita muli ang ating bida kay Rosette, habang ligtas na pasan ang walang malay na maliit na prinsesa sa kanyang likod. Nakahinga ng maluwag na makita siyang walang sugat, kinumusta siya ni Rezi, ngunit ang kanilang focus ay agad na bumalik sa malaking invasion. Malamig na inamin ng ating bida na sanay siyang lumaban sa mga elite na sundalong ito, ngunit ganap siyang nalilito kung paano ang isang hukbo na ganito kalaki ay nakapuslit ng hindi napapansin. Ang isip ni Rez ay tumakbo sa parehong nakakatakot na conclusion. Ang mga panlabas na bantay ng Harden ng Tulip ay malamang naganap na pinaslang bago pa man sila makapagpadala ng babala. Ngunit habang ang lupa ay nagsisimulang marahas na yumayanig sa ilalim ng kanilang mga paa, napagtanto ng ating bida na mayroong mas madilim na misteryo na nagaganap. Ang kanyang matalas na isip ay mabilis na nag-ugnay sa isang nakakatakot na palaisipan. Alam niyang ang prophetikong kapangyarihan ni Cassandra ay labis na kinakamkam. Ngunit ang Troyban Empire ay pinamumunuan na ng Mad Dragon Emperor, isang nakakatakot at uhaw sa dugong regressor na nagtataglay na ng ganap na kaalaman sa hinaharap. Isang nakapangangilabot na pagkaunawa ang dumaan sa batang mandirigma. Kung ang isang imperyo na pinamumunuan ng isang regressor ay handang magpakilos ng isang malakihang digmaan at makaranas ng malaking bilang ng nasawi para lamang itumba at itakas ang isang bulag na maliit na babae, nangangahulugan ito na ang nakatagong halaga ni Cassandra ay higit pa sa anumang maaari niyang isipin, hinahawakan ng mahigpit ang walang malay na prinsesa. Marahas na isinumpa ng ating bida ang masamang plano ng Troven na hindi pa nalalaman. Ngunit ang kanyang madidilim na iniisip ay agad na naputol ng isang natatarantang sigaw mula sa paligid, nagbabala sa lahat na ang hindi mapipigilang kabalyerya ay marahas na papasak sa kanilang posisyon, matinding sumisigaw sa gitna ng kaguluhan, at nagtatanong, Miss Reyes, pakibigay po ang inyong mga utos. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matindi at hindi matitinag na determinasyon. Ang Black Reaper ay hindi nag-atubili kahit isang segundo. Tumangging umundar, malakas na idineklara ni Rezi na taaring walang pangangailangan na iwasan ang isang laban na dumarating mismo sa kanila. Marahas niyang inihanda ang kanyang sandata, inuutusan ang kanyang squad na sumugod ng harapan at pabagsakin ang bawat isa sa mga kabalyero. Ngunit agad na pinatigil ng ating bida ang kanyang uhaw sa dugong ganting atake. Mariing pinuputol ang agresibong utos ng kanyang kapatid, idineklara ng batang mandirigma na ang pakikipaglaban sa kabalyerya ay ganap na walang kabuluhan ngayon. Hawak ng mahigpit ang walang malay na si Cassandra, isiniwalat niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang buong sumasakop na hukbo ay narito lamang para sa maliit na babae. Urgentyo siyang nagbabala na habang maaari silang maging sapat na malakas upang makaligtas sa isang brutal na malakihang sagupaan, ang marupok na bata ay tiyak na hindi. Kung sila ay maiipit sa isang magulong labanan, ito ang magiging ganap na pinakamalalang sitwasyon, na nag-iiwan sa kaaway ng malaking pagkakataon na agawin siya sa gitna ng labanan. Ganap na nalilito sa baliw na paghahayag na ito, nakatitig si Rez sa natutulog na bata sa purong gulat, pronsiko niyang hiningi na malaman kung sino ba talaga ang batang ito para maging sanhi ng isang malaking invasyon ng militar. Ang isa sa mga miyembro ng Black Reaper ay naghula kung ang bata ay isang nakatagong anak sa labas ng emperador. Haharapin ang mga desperadong tanong ng kanyang kapatid, tumitig lamang pabalik ang ating bida sa isang mabigat at seryosong katahimikan. Hindi maunawaan kung bakit siya nagtatago ng mga lihim sa ganitong panahon, tumingin sa kanya si Rezi sa ganap na kalituhan.
Sa tabi niya, ang lahat ng mga elite na bantay ng Reaper ay nagreklamo sa matinding hindi kapanipaniwala, ganap na natutulala sa matigas na pagtanggi ng batang tagapagmana na bigyan sila ng isang direktang sagot. Ang Black Reaper ay gumawa ng isang split-second na tactical na desisyon. Nilunok ang kanyang karangalan bilang mandirigma, marahas niyang ipinatigil ang ganting atake at sumigaw ng isang desperadong bagong utos, inuutusan ang kanyang squad na agad na maghiwa-hiwalay at magtago. Ang kanyang mga tapat na pumatay ay agad na sumunod, naghiwa-hiwalay sa nyebe, na iwang nakatayo sa napakalamig na hangin. Nagngangalit ang mga ngipin ni Reyes at hinawakan ang kanyang malaking karit, pinagpapawisan sa ilalim ng matinding presyon ng apokaliptikong kabalyerya na sumusugod sa kanilang daan, marahas siyang nagmura ng pabulong. Napagtatanto na ang mga bagay-bagay ay mukhang napakakomplikado. Bigla, isang mabigat na kamay ang mahigpit na humawak sa kahoy na hamba ng pinto ng nawasak. Lumabas sa pintuan ang pinuno ng hardin, ngunit siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan, malakas na dumurugo mula sa isang malaking sugat sa kanyang mukha at natatakpan ng dumi. Ang bagbog saradong babae ay galit na isinumpa ang grupo. Kinakabahan sa hindi mapipigilang Troyban na kabalyerya na sumusugod sa kanyang tahanan, pransiko niyang hiningi na malaman kung sino ba talaga ang dinala nila sa kanyang pintuan. Nakikita ang apokaliptikong hukbo na lumalapit bawat segundo, ang takot na babae ay hindi nag-antay ng paliwanag. Marahas siyang sumenyas para sila ay kumilos, sumisigaw sa natutulalang grupo na huwag lang tumayo doon at pumasok agad sa loob. Ang kamera ay mabilis na lumingon sa mga anino ng nasirang kabi, ipinapakita ang desperadong plano sa pagtakas ng bagbog saradong babae. Nakatago ng ligtas sa ilalim ng isang kama sa sahig na kahoy ang kanilang tanging pagkakataon na mabuhay, isang lihim na nakatagong pinto. Pagpasok sa nakatagong pinto, ang grupo ay mabilis na bumaba sa isang madilim at may mga sapot ng gagamba na batong hagdanan. Lumabas sa malalalim na kuweba, natigilan ang ating bida sa ganap na pagkamangha. Umaabot ng walang katapusan sa harap nila ang isang malaking underground na bulwagan na naiilawan ng mga sulo. Natulala sa nakamamanghang laki ng nakatagong santuwaryo, nagulat ang ating bida sa kanyang paligid. At dahil kinikilala kung anong lugar ito, ang dumurugong pinuno ng hardin ay matalim na sumigaw sa kanya na magpakita ng igalang. Ang malaking crypt na ito ay ang sagradong huling resting place ng mga pinararangalang ninuno ni Ragnar. Dala ang walang malay na prinsesa, malungkot na humingi ng paumanhin ang ating bida sa pagdadala ng isang malakihang invasayo ng militar sa kanyang pintuan. Nag-click ang kanyang dila, ang bagbog saradong tagapag-alaga ay ganap na binaliwala ito. Alam niya ang mga panganib nang tanggapin niya sila. Ang tanging hiling niya ay protektahan ng ating bida ang bata gamit ang kanyang buhay. Hinihimok silang pumunta ng mas malalim sa mga anino, tinitiyak niya na ang Troyban na kabalyerya ay walang alam tungkol sa santuwaryong ito. Kahit nasirain nila ang pasukan, ang crypt ay isang imposibleng komplikadong labirinto na dinesinyo upang mabitag ang mga nagnanakaw sa libingan. Mariin niyang idineklara na ang kanilang huling patutunguhan ay ang libingan ng 279 na matatagpuan sa pinakamalalim at pinakaligtas na bahagi ng underground na labirinto. Nang marinig ang maalamat na pangalang iyon, si Reyes ay ganap na natulala. Malakas na napasanghap sa gulat na ang ganoong gawa-gawang tanawin ay matatagpuan pala mismo sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang nagmamarcha sila ng mas malalim sa mga anino, isang mabigat na pagkaunawa ang tumama sa ating bida. Ang kanyang isip ay lumingon sa isang nakakatakot na bahagi ng madilim na kasaysayan ni Ragnar. Ang maalamat na kwento ng 279 na Suicide Squad. Mga henerasyon na ang nakalipas, isang apokaliptiko at nakakatakot na alon ng mga dambuhalang halimaw ang marahas na yumapak sa hilagang hangganan, nagbabantang ganap na pasukan at lipulin ng buong kontinente. Ngunit laban sa ganap na imposibleng mga pagkakataon, 279 lamang ng pinaka-elite na sundalo ni Ragnar ang nanindigan sa kanilang posisyon, marahas na isinakripisyo ang kanilang mga sarili sa isang brutal na dagwang labanan upang patigilan ang alon ng halimaw, isang maalamat na kwento ng sakripisyo na alam ng lahat ng ipinanganak sa dugo ng Ragnar. Sa wakas ay narating ang dulo ng labirinto, ang grupo ay humakbang sa isang nakamamanghang, maliwanag na naiilawang santuwaryo. Ang matatayog na monumento at isang malaking nagliliwanag na haligi ay marahas na nagpailaw sa malawak na espasyo ng kuweba.
Buong pagmamalaking ibinalita ng Bugbog saradong tagapag-alaga na sa wakas ay nakarating na sila. Ito ang sagradong libingan ng maalamat na 279 na bayani ng Rognar. Tumingin sa paligid ng napakaligtas at malinis na silid, nagpakawala ang ating bida ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Ganap siyang nagtitiwala na ang nakatagong subterranean na kuta na ito ay magpapanatili sa walang malay na prinsesa na ganap na ligtas mula sa sumasalakay na hukbo sa itaas. Buong pagmamalaking sinabi ng ating bida na kung wala ang ekspertong patnubay ng tagapag-alaga sa imposibleng komplikadong labirinto, hindi sila kailanman makakarating ng ganito kalayo. Ngunit ang kanilang maikling sandali ng kapayapaan ay agad na nawasak. Nang walang kahit isang segundo ng babala, isang nagliliwanag na asul na system window ang marahas na lumitaw mismo sa harap ng mga mata ng ating bida. Ang biglaang alerto ay nagpakita ng isang urhenteng mensahe na nagbabala sa batang tagapagmana na isang malaking anomalya ang natuklasan at ang kanyang hatchling synchro skill ay sapilitang na-activate. Ganap na nabigla sa sapilitang pag-activate, ang batang mandirigma ay natigilan sa gulat. Bago pa man niya maproseso ang biglaang babala ng system, ang buong kuweba ay nagsimulang mag-radiate ng isang kakatwa at supernatural na liwanag na lumilitaw mula sa manipis na hangin. Dose-dose ang mga mahiwagang nagliliwanag na hooded phantoms ang marahas na nagpakita sa paligid ng silid. Lumulutang ng mataas sa itaas ng natutulalang grupo, ang mga ethereal shadow figure ay pumuno sa sinaunang libingan. Ngunit habang nakatitig ang ating bida sa maltong pagtitipon sa purong hindi kapanipaniwala, ang mga phantom ay tumingin din pabalik sa kanya. Nahuli ang kanyang direktang tingin, ang isa sa matatayog na anino ay natigilan sa matinding gulat. Nalilito na ang isang buhay na tao ay nakatingin ng diretsyo sa kanila. Ang phantom ay bamulong sa iba pang mga espiritu, ganap na natutulala sa imposibleng pagkaunawa na ang batang lalaking ito ay talagang nakakakita sa kanila. Abangan!